Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa
Good morning, Jesus. Good morning, good morning, Jesus. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin, nagbibigay lakas. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin, nagbibigay lakas. Sa daraanan ko, siyang nag-iingat. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin, nagbibigay lakas. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Purihin ang Panginoon. Good morning! Magandang umaga! Tunay na dakila ang Diyos. Salamat sa Diyos sa isa na namang araw na Kanyang ibinigay sa ating lahat. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Lord, tunay nga na kailangan kaming mag-rejoice every day because you are our Savior and our salvation is in you. Kaya sa umagang ito, Lord, mangusap ka muli sa amin. Ang Banal na Espiritu ang muling tutulong sa amin at ang aming partner na siyang magbibigay ng kapangyarihan sa mga salita na ibibigay namin. Sa umagang ito, Lord, nagpapasalamat po kami muli sa mga biyayang tatanggapin namin mula pa sa aming pagkagising at sa aming mga gagawin pang mga tungkulin bilang isang manggagawa ng Diyos. Kaya tulungan mo kami. You are our provision. In your presence, we have abundance in life. In Jesus' name we pray. Amen. Yung ating memory verse. Ang ating memory verse, basahin ko sa Philippians 4:7, and the peace of God,
which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. At sa Tagalog, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Kaya Jesus. hangarin natin palagi na tayo ay magkaroon ng kapayapaan ng Diyos. Mahalaga to kasi kapag wala tayong peace, naku, napakagulo ng buhay natin. Kaya hangarin natin, manalangin tayo na laging ang kapayapaan ng Diyos ay sumaatin. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po mga kapatid sa inyong lahat na sumusubaybay sa ating Good Morning Jesus at sa mga kapatiran natin na ngayon ay naririto sa ating worship center. Magandang umaga po sa ating Panginoon at sa inyong lahat. Isang magandang araw, napakagandang paggising na ibinigay na muli ng Panginoon para sa ating lahat. Upang ngayong umaga ay muli nating maipagpatuloy ang ating pag-aaral tungkol sa kaligtasan, specifically on the topic of sanctification. At ngayong umaga, ang title ng ating pag-aaral is Jesus is our sanctification. He is the source of our sanctification. Matatagpuan natin dito sa Hebrews 10, verse 10, 14 at John 17, verses 17 and 19. Kapatid, babasahin ko na po ang ating mga salita ng ating Panginoon. Hebreo 10 at Hebreo 10:14. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili. At iyon ay sapat na. Sa 14, sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog, ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. 1:17 at 1:17-19. Ibukod mo sila para sa iyo. Sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ang katotohanan. Sa 19, at alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo, upang maitalaga rin sila sa katotohanan. Sa English, sanctify them through thy truth. Thy word is truth, and for thy sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. The word sanctify in English o sa Tagalog ay ibukod, to be separated at italaga, meaning consecrated to Jesus Christ. Jesus wants His followers to be sanctified just as the way He was sanctified. At sa Efeso 5:25 hanggang 27, inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. At isa pa mga kapatid, Galatia 1:4, in order to set us free from this present evil age, Christ gave Himself for our sins in obedience to the will of our God the Father. Napakahalaga, napaka-importante mga kapatid na ilayo tayo, na nagkaroon tayo ng freedom from this present evil age. Kaya na ang salvation ay kay Jesucristo lamang. Nasabi niya dito sa Acts 4:12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay may ligtas. Kaya mahalaga na tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo, tanging tagapagligtas natin at as our Lord and Savior, yung John 3:16. Sapagkat tanging sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo ang ibinigay ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ito pong Acts 4:12 ay napakahalaga at kailangan maunawaan at malaman ng maraming mga tao. Hindi ho nila nalalaman to at hindi ho nila naiintindihan ng ibig sabihin nito eh. Napakalalim at napakabigat nito eh. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan.
You see, people know about Christ, but they do not know Him in a very deep sense. At yung kanyang kamatayan sa krus, lalo na ngayon, darating na yung Lent, ay mga kapatid, ipaunawa ho natin lahat sa kanila ha, ang kahalagahan ho nitong Acts 4:12. Purihin ang Panginoon. Kaya ngayong umaga, ating tatalakayin ngayon yung itong title natin, Jesus is our sanctification. Una, sanctification is initiated by God, the basis of our sanctification, the mode of our sanctification, how to access our sanctification, sustaining our sanctification, and man's responsibility in the sanctification process. And Jesus Christ is our sanctification, Jesus as the source or the dependency of our sanctification, and choosing Jesus Christ is to choose life. So yan po, isa-isa nating tatalakayin ngayong umaga. Kaya mga kapatid, kunin na ninyo yung inyong mga ballpens, yung inyong mga lapis, yung inyong mga notebooks, para ma-take down ho ninyo yung ating mga Bible verses na ating babanggitin, para po sa inyong pag-aaral ay mabalikan po ninyo ang lahat ng mga ito. Now, we need to be aware that man needs to be saved. Kaya Romans 3:23. That's why when you choose Jesus Christ as the foundation of your salvation, or the source or the dependency of your sanctification, your choice means, number one, that we need Jesus in our salvation and sanctification process. Na kailangan natin ng Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan at sa proseso ng ating sanctification. At ikalawa, we need to lean on our Lord Jesus Christ to be sanctified. Kailangan nating manalig sa ating Panginoon upang maging banal. Yung ikatlo, we must rely on our Lord Jesus Christ for our daily sanctification. Dapat tayong umasa sa ating Panginoon para sa ating pang-araw-araw na pagpababanal. Kaya yung 1 Peter 1 verse 2, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Hesukristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yung ikaapat, we need to be united to Jesus Christ, for without Him, we can do nothing. Makikita natin yan dito sa John 15:3-5. Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So talakayin natin yung ating mga topics for this morning. Unang-una, yung Sanctification process is initiated with God, no? Ang pagpapabanal ay hangarin o plano ng Diyos. Maraming scripture tayong babanggitin dito. Yung iba natalakay na rin natin, pero napaka-importante ng mga salita ng Panginoon upang makita natin na the sanctification process was initiated with God. Unang-una, 1 Peter 1:2. Ang natatanging gawain ng Ama ay ang piliin ng mga makasalanan na maliligtas. Ang gawain ng anak ay linisin tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang gawain ng Espiritu ay pabanalin ang mga nahinirang ng Ama at nilinis mula sa kanilang kasalanan. ng anak. Ng Yan, anak, oo. magandang natin na maintindihan natin yan. Kasi yan ay gawain ng ating Panginoon. Okay. At sa unang Tesalonica 3:13, nang sa gayoy palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo kasama ang lahat ng kanyang mga hinirang. So napakaligaya na marating natin itong sinasabi ng ating Panginoon dito sa unang Tesalonica 3:13. At sa unang Korinto 1:30, at sa pamamagitan ni Kristo, tayo'y itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos.
Sa 1:15-16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. So napaka-importante pala nitong mga talatang ito sa 1:15-16 na ang Diyos ang pumili sa atin at nang piliin tayo hinirang at binigay niya ng pagkakataon na humayo at magbunga ng mga bungang espiritual na makakapagligtas sa mga tao. Sa unang Tesalonica 5:23-24, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatiliin niyang walang kapintasan ang buo niyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. So thank you Lord sa iyong salita dito sa unang Tesalonica 5:23-24. So we are sanctified through the name of our Lord Jesus Christ and by the Spirit. Tayo ay pinabanal sa pangalan ni Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu. Ito ay mababasa natin sa unang Korinto 6:11. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. So the Holy Spirit is the one who makes us spiritually minded. Sa Roma 8:1-11 natin makikita yan, and sanctifies us. So mga kapatid, ang Banal na Espiritu ang siyang kumikilos upang magkaroon tayo ng spiritual na pag-iisip at tayo ay kanyang pinababanal. Dito sa Romans 15:14-16, mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at puno ng kaalaman. Kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin upang maging lingkod ni Kristo Jesus at gumanap ng tungkuling gaya ng isang pari sa mga hintil. Ipinapangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo. So dito makikita natin na ang pagpapalinis o pagbabanal o sanctification ay plano o hangarin ng ating Panginoon. Ikalawa, let's take up the basis of our sanctification. What is the divine source of our sanctification? Our Lord Jesus Christ. He is the cornerstone, the essence, meaning the indispensable quality ng ating sanctification. It's none other than our Lord Jesus Christ. Kaya yung Hebrews 13:12, gayon din naman, namatay si Jesus sa labas ng lungsod upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. This is referring to the death of our Lord Jesus Christ. That's why sanctification is a process wherein a justified sinner is being made holy progressively. Ito ay isang proseso. At ang ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo ay nagbibigay sa atin ng lakas, ng kapangyarihan upang tayo po ay makapamuhay ng may kabanalan, upang tayo ay makaiwas sa mga kasalanan, sa mga temptations. Alam naman natin, ang ating mundo ay nababalutan tayo ng hindi magagandang mga temptations o situations. Ngunit kailangan po tayong maging aware that we have to live a life that is holy in accordance to the will of God. So therefore, Jesus is our foundation. Siya ang panulukang bato, no? The chief cornerstone ng ating buhay. Makikita natin sa Isaiah 28:16-17, ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong
Yahweh, naglalagay ako sa Siyon ng batong panulukan, subok, mahalaga at matatag na pundasyon, ang magtiwala rito hindi mapapahiya. Tunay nga, tayo mga kapatid na hindi tayo mapapahiya kapag ipinagmalaki natin na ang panulukan natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang ating buhay, wasak noon ngayon, nakatatayo tayo ng lubusan na ipagmamalaki natin na ang kalagayan nating spiritual ay dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagpapatawad ng ating kasalanan, ang pagbibigay niya sa atin ng isang bagay na mahalaga, ang maihayag ang kanyang mabuting balita. Kaya nga sa Acts 4:12, lagi natin binabanggit ito sa ating mga members, sa ating congregation. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo maligtas. At sa Hebrews 12:2, kaya pinatutuon niya tayo ang ating isipan kay Kristo. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. At sa Efeso 4:22-24, iwanan ninyo ang dating pamumuhay, ubarin na ninyo ang dating pagkatao na nasisira dahil sa samang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikha, kalarawan ng Diyos. At nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Tunay nga na kapag isinuot natin ang baluti, ang tinikap nga ni Pastor JB to, na makikita natin sa ating buhay na ang kasuotan na sinasabi dito, kasuotan, yung mga salita niya ay punong-puno ang ating kaisipan, ang ating puso kapag once na maideklara nating salita ng Diyos na kapag bibigay ito ng kasiyahan sa ating Panginoong Hesukristo. In sanctification, God works upon our fallen nature to make it increasingly holy. Kaya malalaman natin, it is praiseworthily na maihayag ang kanyang banal na salita. Tayo ay ginagawang Christ-like ng ating Panginoon sa isip, sa salita at sa gawa. Ang Diyos ang gumagawa upang itama ang ating katauhan, buong pagkatao. Isa-isang bagay na mahirap gawin nung umpisa. Subalit habang sumusunod tayo sa kagustuhan ng ating Panginoon, makikita natin na ating buhay ay dumaraan man sa mahihirap na pagsubok, sa ating paglilingkod, subalit unti-unti nakikita natin na ang pagkilos ng Diyos ay isang mahalagang bagay para sa ating bilang pagkakatawag sa atin bilang isang manggagawa ng Panginoon. Sa panahon po ng sanctification, mga kapatid, take note, ito po ay pagpapabanal. Living a holy life. Now, this is not an easy thing. Maaring sabihin, naku, napaka-imposible yata niyan, tao lang naman kasi ako. So, ang gagawin po natin, kapatid, ay tayo po ay maging aware at lagi tayong manalangin sa Diyos at hingin natin ang kanyang tulong. Daraan po talaga tayo minsan sa mga negative situations ng ating buhay. Kasi nililinis tayo. Alam mo yung maglinis ka lang ng bahay mo, malinis it takes effort. Maglinis ka ng kotse mo, it takes effort. Maglaba ka para malinisan mo yung mga damit mo, it takes effort. So lalo na ngayon, yung ating pagkatao, so daraan tayo sa mga iba't ibang bahagi ng buhay. May madali, may mahirap, you see, may malalim na pagkakataon, may mga malalalim o mahihirap na mga situations. But these are all part of our sanctification process. Kaya yung James 1 verses 2-4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. So let's take up now the mode of sanctification, meaning ano ang paraan ng pagpabanal. Unang-una, through the suffering, through the death, through the blood of our Lord Jesus Christ. Yun ang Hebrews 13 verse 12 at saka John 3:16. Si Galatians 1:4, inialay ni Hesukristo ang kanyang sarili para sa ating
kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutan ito. Yung 1 Timothy 2:6, inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Meaning to say, ito ay tunay, totoo, at ito ay naganap sa pamamagitan ng paghihirap, the Passion of Christ, at ng kanyang kamatayan. Ikalawa, what is the mode of sanctification? Ano ang paraan? Through the Word of God, ang katotohanan. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesukristo sa John 17:17, ibukod mo sila sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo, ang katotohanan. At alang-alang sa kanila, itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo upang maitalaga rin sila sa katotohanan. So ito ang panalangin ng ating Panginoong Hesukristo, sanctify them through thy truth because thy word is truth. And the Lord himself sanctify himself that we may also be sanctified through the truth. Now we have to remember that there are 3 stages of Christian sanctification. Unang-una, yung positional sanctification. You see, yan ay matatagpuan natin yung Hebrews 10:10. Positional sanctification sapagkat once and for all, minsan lamang namatay ang ating Panginoong Hesukristo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, as we acknowledge that there is a positional sanctification, meaning mula sa makasalanang buhay, ngayon tayo ay may buhay na kabanalan from sinner to saint. At ikalawa, mayroong experiential sanctification or progressive sanctification. Ito ay ang uri ng pamumuhay na kung saan tayo ay mayroong kabanalan. At experiential, meaning to say, active action. Kailangan pong mamuhay tayo araw-araw ay ayusin natin yung buhay natin. Maging determinado tayo na magampanan natin ang panuntunan ng ating Panginoon. Ito ay patungkol sa patuloy at araw-araw na pagkilos o paggawa ng may kabanalan. Kaya payo sa atin sa 1 Peter 1:16, dahil ang Diyos sa pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Kaya yung Romans 6:13, ito rin ang payo sa atin, ha? Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. So dito tayo po'y pinapayuhan, mamuhay tayo na may kalinisan. Stay away from sin. Flee away from the devil. At yung 2 Corinthians 3:18, at ngayon, na naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang kaluwalhatian iyan na nagmula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin, mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang sa tayo'y maging kalarawan niya. At yung ikatlo, the ultimate sanctification, that is glorification. At yan ay isa sa mga pag-aaralan pa rin natin. See, ultimate sanctification. Someday, you see, this will happen. Christ will glorify all believers and give them a glorified body. Sa Ephesians 5:26-27 at Romans 8:28-30. Sapagkat sa mulat mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. At sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noong panguna ay Kanyang tinawag at ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Napakaganda mga kapatid, no? Ito ay ating pag-aralan. You on your own, I encourage you, brothers and sisters, you go on and study
about salvation, especially sanctification. Kasi nandirito po ang buhay natin ngayon. Now, dadako naman tayo sa accessing the sanctification. Now, this is about the entry, the gateway, and how to enter the phase of sanctification. Ephesians 5:25 to 27. Basahin ko ha. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at salita, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang kapintasan. Now, bakit the subject of this sentence, see, the subject, ang tinutukoy dito po mga kapatid ay ang Panginoong Hesus Kristo. At ang verb na ginamit dito ay love. See, ang pag-ibig ay ibinigay. Mahal ng Panginoong Hesus Kristo ang the body of Christ. See, kaya ibinigay niya ang kanyang buhay. Bakit niya ibinigay ang kanyang buhay? Bakit siya namatay sa unang-una? Para masanctify niya at malinis niya by the washing of water by the word of God. Ikalawa, that He may present it to Himself a glorious church, not having a spot, a wrinkle, or any such thing, that it should be holy and without blemish. So dito makita natin, ganito, kaya ginawa ho ito ng ating Panginoong Hesus Kristo dahil sa kanyang pag-ibig. So pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang ating Panginoong Hesus Kristo, naging Espiritu Santong nagbibigay buhay. 1 Corinthians 15:45. Upang ngayon ay isagawa ang kaligtasan ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya, upang gawin silang banal sa pamamagitan ng sanctification process. Kaya nang matubos ng Panginoong Hesukristo ang mga believers, at ngayon ay sa pamamagitan ng kanyang dugo at kanyang kamatayan, tayo po ay nalinis na. Ating pong linisin ang ating buhay. Makipag-cooperate po tayo sa ginagawang proseso ng sanctification ng Diyos sa ating buhay. Kaya mahal ni Kristo ang simbahan, mga kapatid, yung kanyang katawan. Ang nais kasi niya, tayo ay mapabanal, maluwalhati, walang dungis. Sisi, upang magawa niya ito, kailangan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Ang cleansing ay isang metaphor na ibig sabihin, pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. So meaning to say, we need to study the Word of God. Kaya yung John 15:3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo, you have already been pruned and purified by the message I have given you. So, Ano pa mga kapatid? How does the Word of God purify us? Dito sa 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. In English, all Scripture is inspired by God and is useful for teaching the truth, rebuking error, correcting faults, and giving instructions for right living. So ano ang makikita natin o mailalathala sa buong kaisipan natin at buong pagkatao dito sa sinasabi ng 2 Timothy 3:16. Unang-una, useful for teaching the truth. Kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Pangalawa, rebuking errors, pagsasaway sa kamalian. Pangatlo, correcting faults, pagtutuwid sa likong gawain. At ang pangapat, giving instructions for right living, pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kailangan natin ito, mga kapatid. May pagkakamaling nagagawa, pero tanggapin natin kung meron mga pagsasaway sa kamalian, pagtutuwid, sapagkat ito'y napaka-importante sa mata ng Diyos. Patuloy siyang naglilinis sa atin sa pamagitan ng mga salita. Kailangan natin sundin ang kanyang ibinibigay na pagtutuwid sa atin. Mga katotohanan, mahalaga na dapat nating malaman that Christ's death was necessary for both the cleansing and sanctification process. Na ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo ay kinakailangan para sa proseso ng paglilinis
at mga kasalanan, paglilinis ng mga kasalanan at pagpapabanal. Pangalawa, cleansing is preparatory to sanctification. So meaning there must be repentance. Siguro kung hindi tayo nagsisi, wala tayo rito mga kapatid. Ang pagsisisi ay isang napakalaking bagay. Ibig sabihin, tinatanggap natin ang naging kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo at dahil dito'y pinawalang sala tayo, kailangan nating maihayag na ang ating nagawa ay isang malaking pagkakasala. Kaya kailangan natin ma-cleanse tayo sa pamagitan ng ating ng pagsisisi sa ating nagawang kasalanan. Ang pangatlo ay cleansing is accomplished by the washing of water. Paulit-ulit dito, accompanied with the Word of God. God, through Christ, in the power of the Holy Spirit, will sanctify us, mga kapatid. So, ang sanctification is the process of the Holy Spirit. Ibig sabihin, stripping us of the sinful habits, yung mga nakagawian natin. Patuloy na inaalis yan, parang binabalatan tayo, mga kapatid. Masakit man, ito'y magbibigay sa atin ng pagpapabanal sa ating katauhan. Tingnan na lang natin kapag nagbabalat ka ng onion. May layer of skin yun. Layer of skin yan, di ba? Isa-isa ka inaalis mo, oo. isa-isa inaalis mo. Habang ganyan. umaabot ka doon sa kagaliknatan, napakalinis na, no? Oh, ang ganda Ang tingnan. ganda na, oo. Kaya lang pag hiniwa mo rin, naiiyak ka. Oo, so ganun din kapag nagpipeel off, yung ating mga kasalanan, isa-isa inaalis. Alam nyo, nakakaiyak. Pag naalala Diba? mo yung mga nagawa mong kasalanan, no? At makikita mo na nakapako si Jesucristo, tanawin mo sa malayo ang pagkakapako niya at tinihikaya tayo na lumapit ka sa akin at makikita mo ang kahalagahan ng aking pagkamatay sa krus. Oh, purihin ang Panginoon. Now, now that we have been justified, at ngayon ay nandirito tayo sa sanctification process, now we have to sustain our sanctification. Meaning, dapat i-maintain po natin, panatilihin natin yung kalinisan, yung kapatawaran na natanggap natin. Kaya nga yung 1 Thessalonians 5:23-24, you see, tayo ay napatawad. Ito ay pagkilos ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. I-preserve natin yung kapatawaran na natanggap natin. Ito po ay isang napakabanal, milagro, a miracle, ay an amazing work of God. Sino ang pwedeng magpatawad ng mga kasalanan? Hindi natin nakikita itong kapatawaran na ito pero ito po ay ating nararanasan. Ito po ay isang napakahalagang experience sa buhay natin. Sin will destroy anyone, no matter what your gender is, no matter kung ano ang edad mo. That's why itong kapatawaran na natanggap natin in the justification process, we have to preserve in the sanctification process. Alagaan natin, mga kapatid. See, Hebrews 12:14, sikapin niyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi niyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Try to be at peace with everyone and try to live a holy life because no one will see the Lord without it. We would like to give emphasis on the phrase na ang sinasabi ay no one will see the Lord without holiness. Ito ay isang bagay din na dapat ipaunawa natin. Ipaalam natin sa lahat ng tao. Yes, we live our lives daily. But let's face it, andun pa rin yung mga negative attitudes ng mga tao. We don't fully memorize, we don't remember, we are not fully aware of this phrase. No one will see the Lord without it. Sa ating paglalakad, sa ating pakikasalamuha sa maraming tao,
sa ating pagpunta sa iba't ibang lugar, sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, we need to explain this to people. That salvation is very important. Sanctification is very important. Sanctification is living a holy life. And see, no one will see the Lord without holiness. What is the Remy? It's so hard. Yes, laging may pagtatalo ang espiritu at ang laman. But we have been given victory. We now have the power to be triumphant over sin and over evil. That's why to sustain our sanctification, unang-una, we must have a consecrated life. Italaga natin. Mag-decide tayo. Not from now on, I don't like sin anymore. Ayoko na, Lord. Hindi ito nagbibigay sa akin ng kabutihan. You know, sanctification is not an irrevocable done deal. Hindi po isang bagay, just tapos na. No, this is something we have to do every day until such time na tayo ay namatay na. At sa katapusan ng lahat, ay mayroong pagbibigay ng reward. Ito po ay isang matibay na obligasyon nating lahat. Kasi itaguyod po natin ang ating sarili. Tanggapin natin na we have a responsibility to preserve this forgiveness that we have received from God. Kaya gawin natin ang lahat. Magsumikap tayo. Maging sabik tayo na tayo ay laging nakagagawa ng kabutihan at pamuhay tayo ng maayos araw-araw. Kaya nga sabi ni San Pablo sa Romans 6:19 and 22, gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan. Kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala, isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin. Ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo isang buhay na banal at ang ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. Kaya yung 1 Thessalonians 4 verse 7, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Ikalawa, sanctification is not a one-time done deal. It is an abiding obligation. Now, the way we should live should be a life pleasing to God. Hindi po isang one-time na nakipag-usap ka sa Diyos. No, this is a long-time process. Kasi mamuhay po tayo na may kabanalan. Ikatlo, submit yourselves to God. Let us surrender. See, surrender ourselves to God. Submit to the Holy Spirit. Kung ano ang pagkilos ng banal na Espiritu, makipag-coordinate tayo. See, makipag-isa tayo sa kanyang mga pagkilos ng pagpapabanal sa atin. Kaya in John 14:16-17, dadalangin ako sa Ama, sabi ng Panginoon, upang kayo bigyan pa ng isang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya nasa inyo at siya mananatili sa inyo. Mahirap maunawaan at mahirap tanggapin na meron nga bang banal na Espiritu. Hindi ko naman siya nakikita. Oo, hindi talaga makikita ang naked eye mo. Ngunit ayon sa iyong pananampalataya, si mga kapatid, at ayon sa ating banal na Espiritu na sumasa atin, siya po'y nararanasan natin. At napakasagana ng buhay ng pagsunod sa ating banal na Espiritu Santo. Kaya ngayong ikalawa, allow ourselves to cooperate and allow the Holy Spirit to work in our lives every day. See, yung patnubay na yan, gagabayan po tayo mga kapatid. Alam naman natin na mayroong mga daily struggles sa buhay natin, but the Holy Spirit will give us always victory over these hindrances in our lives during our sanctification. See, igaguide po tayo ng banal na Spirit that sin will not dominate in our lives. See, we are empowered by the Holy Spirit to live above sin and strongholds.
That's why daily cleansing is available. If in any way we feel na meron tayong nagawa na hindi ayon sa panuntunan ng ating Panginoon, repent. Let's pray to God. Before we go to sleep, let's meditate at manalangin tayo sa ating Panginoon. 1 John 1:9, kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos. You see? At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matupid. So because of this, we therefore have to accept that man has a responsibility. Okay. Talakayin natin itong man's responsibility. Ang tao ay may responsibilidad. Unang-una, it begins with an attitude. Ito yung sinasabi ni Pedro sa unang Pedro 3:15. Pabanalin sa inyong mga puso si Kristo bilang Panginoon. So, sanctify in your hearts Christ as Lord. Ang pagkakasabi dito ay forceful. Wala na. So mga kapatid, ang salitang sanctify dito is an imperative form. Ibig sabihin, it is a command, it is an urgent attention, submitting to Christ as the master of one's life. A sacred command. Meaning, So itong sinasabi dito, man's responsibility, ang tao ay may responsibilidad. Naalala ko tuloy sa aming board meeting, nabanggit ko ang salitang upreach, inreach, and outreach. When you say upreach, you go to God upward, directly to God. When you say to God, Lord, salamat po sa iyong kapangyarihan na nagpatibay sa akin sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Then, your responsibility is to go inreach sa iyong kapwa. So, bawat isa sa atin ay may tinatawag na interdependence. Kung mahal mo ang iyong sarili, kailangan mahal mo rin ang kayong kapwa. Kung mahal mo ang iyong asawa, kailangan mahalin ka rin niya. Then, of course, when you go to God upwards, when you reach your mga katabi, mga kasambahay, you go outreach. Dahil nakita mo na ang kahalagahan nito. So pupunta na tayo upang ipahayag ang banal na salita ng ating Panginoon. So remember that word, outreach, enrich, outreach, mga kapatid. In our life of sanctification, sa ating buhay po ng pagpabanal, now we have to make a decision na kailangan piliin lang natin at i-focus natin ang ating buhay kay Hesus Kristo. Hebrews 12 verse 2. So to choose Jesus Christ is to choose life. Focus our lives on our Lord Jesus Christ. Kaya yung Deuteronomy 30:19-20, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin ninyo siya, at manatiling tapat sa Kanya upang kayo at ang inyong salin lahi ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong si Abraham, Isaac at Jacob. Ito po ay isang pinagpalang buhay, mga kapatid. Tandaan natin tayo po ay pinapapili. Dapat piliin natin at i-focus natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesukristo. In John 1:4, nasa Kanya ang buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatauhan. Sa John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father but through me. So mahalaga to, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, we have to remember that sa mga salitang ito, sa Deuteronomy 19-20, there are 4 choices. Ang 4 choices, life, death, God's blessing, and God curse. Why choose Jesus Christ? To choose Jesus Christ is to choose life. Sapagkat siya ang daan, buhay at katotohanan sa John 14:6. Yung Baruch 3. Sa Baruch 3:13, ito ang sinasabi.
Kung lumakad ka lang sa landas ng Diyos, sana'y namumuhay kang matiwasay sa habang panahon. Hanapin mo ang bukal ng pangunawa, lakas at kaalaman, at malalaman mo kung nasaan ang mahabang buhay, ang liwanag na nasa iyo'y papatnubay at ang kapayapaan. Sa John 9:10, ako ang pintuan, ang sino ang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya, lalabas, at makatatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Pangalawa, Jesus gives life. Si Jesus ay nagbibigay buhay. Sa pamamagitan ni Kristo tayo nagkaroon ng tunay at ganap na buhay. Ang hiwalay kay Kristo ay buhay na walang buhay. Kaya nga ang buhay kay Kristo ay masasabi nating buhay na buhay. May sigla, may lakas, at may tagumpay. Sa Kawikaan 8:32 hanggang 36, at ngayon aking anak, ako ay pakinggan, sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo, huwag mong pababayaan ni lalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay, at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang makakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan, ang napopuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Pangatlo, mga kapatid, Jesus is our life. Si Jesus ang ating buhay. The believer is in Christ. Christ is in the believer. Galatians 2:20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. I have a question. What is the most important decision you have ever made? Bago po natin sagutin, batiin natin ang mga may birthday. Narito po silang lahat, mga kapatid. Happy birthday, March 1, 2024. Ay, marami silang may birthday. Abay, maraming handaan ito. Sister Pia Orlina, Sister Angela Garcia, Sister Marla Dupaya, Sister Jennifer Layug, Brother Arnel Marquez, Sister Nancy Kaabay, Sister Bel Carion, Sister Rosie Diokno, Brother Eric Gonzalez, Sister Rosing Mapalad, Sister Lourdes Reyno, at belated happy birthday, Brother Domingo Anake. And happy anniversary, Brother Rico and Sister Bel Katabay. Happy birthday at happy anniversary po sa inyong lahat. Enjoy your special day and enjoy the blessings of the Lord. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Okay. Purihin ang Panginoon, okay, sa ating pagpapatuloy. New Song of the Week, Perfecter of Faith, composed by Brother Darwin Datu, arranged by Brother Daniel Cosme, and interpreted by Sister Sarah Abanilla. There was a man, a
destined to save the world, dwelt with the sinners, bound to be a protector. He was scorned, afflicted, and he suffered. He have surmounted, fulfilled what was written. The Son of Man, the Son of God, sent down from the highest to face all odds, to see the fall, embrace his fate. All prophecies were done about the perfecter of faith. He is our God, the one who lift us all from the miry pit. His gracious save all men. We believe in him. He reigns, he oversees and rules over all the earth. Fulfill what was written. The Son of Man, the Son of God, sent down from the highest to face all odds, to see the fall, embrace his fate. All prophecies were done about the perfecter of faith. The Son of Man, the Son of God, sent down from the highest to face all odds, to see the fall, embrace his fate. All prophecies were done about the perfecter of faith. About the perfecter of faith.
Purihin ang Panginoon. You know, upon waking up, sometimes you don't realize this. You already make decisions. Pagising mo pa lang tatayo na ba ako o matutulog pa ako? And then nung tumayo ka na, you make decisions. Mag-aalmusal na ba ako? At kakain ka na nga lang ng almusal mo Tinapay ba? Kanin ba? Kape? Chocolate? You see, we make decisions every moment of our lives. At nung magbibihis ka na, am I going to wear white, red? Am I going to wear a dress or pants ako ngayon? You see, we make decisions every moment of our life. But there's a question. What is the most important decision have you ever made? You see, pag-isipan natin. Yung Mark 12:29 to 30, sabi ni Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Kapatid, ito ay mahalagang utos. We need to love the Lord with all our hearts, with all our mind, with all our strength. This is an important decision we should make. Sa Deuteronomy 30, Moses gave a long farewell speech. Siya ay nangusap at sinabi sa mga Israelita ang mga utos ng Diyos sa kanyang covenant ay madali lamang maunawaan at sundin. Ang salita ng Diyos ay malapit sa kanila. Kaya kailangan nilang paniwalaan, kailangan nilang banggitin, at higit sa lahat, kanilang dapat gawin. Yung Deuteronomy 30, starting with verse 15, sinabi ni Moises, binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Take note 4 yung choices niya rito. Buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Kapag sinunod ninyo ang utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawing isang malaking bansa. Ngunit, kapag tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa Kanya, again kapag tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa Kanya, sa halip ay naglingkod sa ibang mga Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayong magtatagal sa lupaing sasakupin ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa Kanya upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac, ay Jacob. Moses is saying, for I command you today, love the Lord your God, to walk in His ways and to keep God's commandment. So we have to realize that sanctification is a lifelong process, a continued process, a day-to-day living. So we need to, number one, decide to be committed to this process. Huwag pabago-bago. Ngayon, okay, mabait ka. Tomorrow, hindi ka mabait. Kung sa isang bukas na uli, mabait na ako ulit. Alam na natin yan, naririnig na natin yan palagi. And secondly, be determined. Be determined to live a life of holiness because God commands it. Be holy because I am holy. At ikatlo, discipline yourself. Yes, discipline is necessary. Kaya sabi nga ng James 4:7-8, kaya pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan.
Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Now, what is the underlying basis for such decision? What is our underlying basis for the best decisions that we have to make? Makikita po natin sa Isaiah 55:9 at saka Romans 12:15. Ngunit dito sa Proverbs 14 verse 12, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sometimes kasi akala natin, tama na yung ating ginagawa. We're already doing the right thing. I'm not doing anything against God. Sometimes we think that way, Ngunit ayon sa mata ng Diyos, ito palang ating ginagawa, ayon sa kanyang panuntunan, ay hindi makabubuti. And sometimes, it is a way to death. Kaya mahalaga po ang pag-aaral at pagbabasa ng banal na salita ng ating Diyos. Now, mahalaga po that we make the right choices in life. It is important to make the right choices. Why? Because it leads to good life. Life is guided and defined by the choices we make. What we are doing is because of the choices that we make. That's why we need the guidance of God. Pray and ask for God's wisdom. Know and appreciate that good choices are harder to make than poor ones. Kumisan when we make decisions, yung madali na lang. Pero is it really the right one? Is it the right choice? So we have to know, appreciate, study the choices, the decisions that we make. And see that the accomplishment of an important goal, the accomplishment of an important plan or goal starts with the right choice. That's why we need to reflect, meditate, pray, learn in our daily experiences, and grow up. Fix our eyes on Jesus because Jesus is our sanctification. Kaya yung Proverbs 3:5-7, very popular. Memorize na nga nating lahat Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. When God said choose life, choose Jesus Christ, bakit nangusap ang Diyos ng ganito? Okay. Why God said, choose life. When you choose life, you choose Jesus Christ. Sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. At alam natin na ang buhay na ito ay nakalaan sa Kanya. At habang tayo naglilingkod sa Kanya, ang buhay na ito ay magpo-flourish with blessing na manggagaling pa rin sa Kanya. Kaya pinapipili niya na tayo na ngayon pa lang, piliin mo ang buhay na may mahalagang katungkulan bilang isang buhay na nananampalataya kay Jesucristo. Kapag pinili natin ang buhay, naka-connecta tayo sa ating Panginoon, magpo-flourish ito. Makikita natin hindi lamang sa ating sa buhay, mandi sa ating mga kamag-anak, sa ating buong kalahian. Magpo-flourish yan at magmo-multiply. At kapag dineclare natin at pinakita natin na talagang pinili natin ang buhay na nakaugnay kay Kristo, pinahahalagahan natin na ang Diyos ay Diyos na nagbigay ng buhay sa atin at pinahahalagahan natin ang pagkamatay ni Kristo at pagkakabigay ng kapatawaran sa ating buhay na makasalanan. Kaya nung nangusap ang Panginoon, choose life, choose Jesus Christ, we are actually choosing life and blessing. We want to live a life blessed and prosperous. We can receive this through our Lord Jesus Christ. God wants us to live a blessed, full, nourishing, prosperous life. And the only way for that is to make the right choice. Choose Jesus Christ, our sanctification. And when we choose life, our descendants will also be blessed. They will say, my lolo, my lola, my presents are really serving the living God. And the right choices that we make, it means na we only want good and we want to flee away from the devil. And when we make
a right choice, choosing our Lord Jesus Christ to be our salvation and our sanctification, it means that there is really God na siya pong mangangalaga at pagga-guide, magbibigay lahat ng tagumpay sa atin. So my dear people of God, when you choose Jesus Christ as the foundation of our salvation, making Him the Lord and Savior of our lives, when we choose Jesus Christ as the source and the dependency of our sanctification, our choices means we need Jesus Christ in our lives. You see, let us rely on Him. Let us lean on Him and unite ourselves to our Lord Jesus Christ. Yun John 15:3-5. So choosing life involves loving God. Let us walk in God's ways. Mamuhay tayo ayon sa panutunan ng ating Panginoon. Meaning to say, let us keep God's commandment. And more importantly, to choose life, to choose Jesus Christ, we must have a change of life. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ng Diyos, closing prayer. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Maliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong bigyan ng kapayapaan. For thine is the kingdom, the power and the glory are yours forever and ever. Amen. God bless everyone. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.